Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Mini makadabang namin sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 1 milyong halaga ng iligal na droga nasabat sa operasyon ng mga otoridad sa Iloilo. Lalaki na may kasong 3 counts of qualified rape arestado ng mga otoridad sa Nagtipunan, Quirino. Lalaking may kasong frustrated murder arestado ng mga otoridad sa Plaridel, Bulacan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa isang matagumpay na operasyon kontra iligal na droga, arestado ang 3 drug suspect ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 1. Ang operasyon ay bahagi ng pinagting ng kampanya ng Philippine National Police laban sa ipinagbabawal na gamot. Tinutukan niya ni Police Staff Sergeant Chandel Supremo. 3 katao ang naaresto sa isinagawang anti-illegal drug bypass operation ng pinagsanib na pwersa ng mga otoridad sa Barangay Kabuluan, Urdaneta City, Pangasinan nito lamang Oktubre 21, 2025. Ang operasyon ay pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 1 sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1, katuwang ang RID Pro 1, PDEA Pangasinan, PDEGSOU 1, PIU at PDU ng Pangasinan PPO, at Urdaneta City Police Station. Naaresto sa operasyon ang 3 suspect ang kinilalang sina alias Lando, 58 anyos, alias Mario, 19 anyos, at alias Josel, 20 anyos, mga walang trabaho at pawang mga residente ng Urdaneta City. Nakumpiska sa mga suspect ang 5 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng ininalang shabu na may kabuuang timbang ng higit kumulang 25 gramo at may tinatayang halagang 170,000 pesos. Na-recover din ang isang 500 peso genuine bypass money, 5 1,000 photocopied bills, isang pouch, isang smartphone, isang puting straw na ginawang improvised scoop, isang glass toter at isang asul na lighter. Isinagawa ang pisikal na inventaryo at pagmamarka ng mga ebidensya sa lugar mismo ng operasyon sa harap ng mga sospek at ng mga mandatory witnesses. Dinala sa Urdaneta City District Hospital ang mga sospek para sa kanilang medico-legal examination at pagkatapos ay sa PNP Forensic Unit para sa drug testing at laboratory examination. Pansamantalang nakakulong ngayon ang 3 sa Urdaneta City Police Station. Kasulukuyang inihanda ang mga kaso laban sa mga sospek sa paglabag sa Section 5, 11 at 12 ng Article 2
ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pamamagitan ng matagumpay na operasyon na ito, muling pinatunayan ng PRO1 at PDEA ang kanilang dedikasyon sa pagsugpo sa ilegal na droga para sa kaligtasan at kapayapaan ng mamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Supremo. Sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 3 counts of qualified rape, arestado ang isang lalaki na tinaguri ang top 6 regional most wanted person ng mga otoridad sa Nagtipunan, Quirino. Ang buong detalye ay hatid ni Patrolwoman Richelle Ledesma. Na naaresto ng mga kapulisan ng Quirino Police Provincial Office ang number 6 most wanted person regional level sa kasong qualified rape of a minor 3 counts noong ika-21 ng Oktubre nito lamang taon sa bayan ng Nagtipunan, Quirino. Ang pag-aresto ay base sa warrant of arrest na inilabas sa Regional Trial Court Branch 38 Madela, Quirino kung at walang inirekomendang piyansa para sa kaso. Ayon sa Quirino Police Provincial Office, isinagawa ang pag-aresto sa umiiral na legal na proseso, ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan alinsunod sa Miranda Doctrine. Ayon kay Police Colonel Paul E. Gamido, Provincial Director, ang Quirino Police Provincial Office ay mananatiling determinado sa pagsugpo sa krimen at mapapanatili ang kaayusan at hinikayat ang taumbayan ng hustisya ay mananaig sa kanilang lalawigan sa patuloy na pagsusumikap ng mga kapulisan para sa kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan. Dito sa Police Regional Office 2, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Matapos ang manhunt operation ng Plaridel PNP, arestado ang isang top 3 municipal most wanted person na may kasong frustrated murder sa Plaridel, Bulacan. Patrolwoman Pearl Cristalin Javier sa report. Matagumpay na aresto ng mga tauhan ng Plaridel Municipal Police Station ang top 3 most wanted person municipal level sa isinagawang manhunt operation alas 6 ng gabi sa Barangay Tabang, Plaridel, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jerome J. S. Ragonton, Acting Chief of Police ng naturang istasyon, ang suspect na si alias Joseph, 48 anyos at residente ng Barangay Tabang, Plaridel, Bulacan. Ang pag-aresto kay alias Joseph ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder na inisyu ni Honorable Adonis A. Laure, presiding judge ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Malolos City, Bulacan, na may 200,000 pesos na inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang akusado para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Ayon kay Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang pagkakaaresto ng most wanted person ay bunga ng mas pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga kriminal na nagtatago sa batas. Dagdag pa niya, patuloy ang Bulacan PNP sa pagtupad sa tungkulin nito upang maihatid ang hustisya at mapanatili ang kapayapaan sa buong lalawigan ng Bulacan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalin Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Babaeng nakapiit sa BJMP Taguig City sinilbihan ng warrant of arrest para sa kasong 2 counts of illegal recruitment ng mga miyembro ng Dasmariñas PNP. Patrolwoman Priscel May Urbano, ibalita mo. Napreso ng pulisya ang isang babaeng kabilang sa listahan ng Regional Most Wanted Person sa isinagawang operasyon ng Dasmariñas Component City Police Station sa Calamba City, Laguna nito lamang ika-21 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect bilang si alias Karen, residente ng Dasmariñas City, Cavite. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 counts of illegal recruitment. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ni Police Colonel Ariel R. Red, Acting Provincial Director ng Cavite Police Provincial Office, na ang matagumpay na operasyon ay patunay ng walang humpay na dedikasyon ng kapulisan sa pagtugis sa mga wanted na individual. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Priscel May T. Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Lalaking nawalan ng malay matapos ang aksidente agad nirespondihan at binigyan ng paunang lunas ng mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 15 sa Banguet, Abra. Ibabalita yan ni Patrolwoman Liam Sumkad. Isang lalaking rider ang nasagip ng mga tauhan ng 154th Maneuver Company, RMFB-15 at Banguet Municipal Police Station matapos mawalan ng kontrol sa minamanihong motorsiklo at bumangga sa konkretong harang sa Barangay Kusili West, Banguet, Abra, bandang 9:12 ng gabi noong Oktubre 21, 2025. Batay sa inisyal na investigasyon, patungong southbound lane ng Banguet Peñarobia Road ang biktima nang bigla o manong mawalan ng kontrol at sumalpok sa concrete barrier. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ito ng matinding pinsala sa katawan at nawalan ng malay. Malubha rin ang naging sira ng motorsiklo. Agad namang rumisponde ang mga pulis sa pangunguna ni PSMS Janiel Ngadanan sa ilalim ng superbisyon ni Police Captain Randy P. Gallardo. Agad nilang binigyan ng paunang lunas ang bitima at dinala ito sa Abra Provincial Hospital para sa karagdagang gamutan. Patuloy ang paalala ng 154th MCRMFB-15 sa lahat ng motorista na magsuot ng helmet at safety gear. Iwasan ang overspeeding, manatiling alerto, siguraduhing maayos ang kondisyon ng sasakyan at huwag magmamanehong lasing. Mula dito sa home of the most disciplined cops, Police Regional Office Cordillera Administrative Region, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Sumkad, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Man Sumkad. 240,000 halaga ng iligal na droga nasamsam sa anti-illegal drug operation ng Makati City Police Station. 2 suspect arestado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang 2 kinilalang street-level individual sa sinagawang bypass operation ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Makati City Police Station bandang alas 7:40 ng gabi sa Barangay Pio del Pilar, Makati City nitong Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Yuka, 33 anyos, at alias Tonyo, 39 anyos, at pawang mga residente ng lugar. Ayon sa ulat, isang undercover na pulis ang nakabili ng isang knot-tied plastic sachet nang hinihinalang shabu mula sa mga sospek. Matapos ang transaksyon, agad na dinakip ang mga sospek. Na-recover mula sa mga ito ang kabuoang 30 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang may standard drug price na 204,000 pesos. 500 peso bill na ginamit bilang bypass money, 15 500 peso bill na ginamit bilang budol money at 2 cellphone. Ang mga naarestong suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Simulan naman natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa matagumpay na bypass operation ng mga otoridad sa Iloilo. High-value individual na drug suspect arestado. Ang buong report mula kay Patrolwoman Glidel Astrologo. Nadakip ng mga operatiba ng Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit sa pamumuno ni Police Captain Roque Jimeno III, Officer in Charge, katuwang ang Iloilo City Police Station 1 Station Drug Enforcement Team sa pamumuno ni Police Captain Melchor Tolentino, SWAT ICPO, PIDEG SOU 6 at Regional Intelligence Unit 6 ang isang high-value individual sa isinagawang bypass operation sa Barangay Kauswagan City Proper, Iloilo City, bandang alas 11 ng gabi. Nito lamang ika-21 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Janjan, 25 taong gulang, isang market porter at residente ng Barangay Concepcion City Proper, Iloilo City.
Ayon sa mga kapulisan, kabilang si alias Janjan sa listahan ng mga high-value individual sa illegal na droga sa lungsod. Bilang bahagi ng Standard Operating Procedure, 2 body-worn cameras ang ginamit ng mga operatiba sa kabuuan ng operasyon. Nakumpiska mula sa suspect ang humigit kumulang 150 gramo ng hinihinalang shabu na may estimated standard drug price na umaabot sa 1,020,000 pesos. Bukod dito, na-recover din ng mga operatiba ang 12,000 pesos na ginamit bilang buy-bust money, kabilang ang isang 100 peso genuine subscribe bill at iba pang mga non-drug items. Ang lahat ng nakumpiskang ebidensya ay dinala sa PNP Iloilo City Forensic Unit para sa masusing pagsusuri sa laboratorio, habang ang suspect ay nasa kustudiya ngayon ng Iloilo City Police Station 1 para sa tamang disposisyon, at harapin ito ang kasong may paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang panawagan ng kapulisan sa publiko na makiisa sa kanilang kampanya laban sa iligal na droga sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon at suporta sa mga lehitimong operasyon ng mga alagad ng batas na siyang sumasalamin sa kanilang adikain na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Astrologo. 20 taong gulang na lalaki arestado matapos mahulihan ng higit 100,000 halaga ng ipinagbabawal na gamot sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Cebu City. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Nikia Caniedo. Arestado ang isang lalaki matapos itong makuha na ng higit 100,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Cebu City PNP sa sitio Upper Suran, Barangay Kinangsaan, Cebu City nito lamang Oktubre 21 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Troy John Lalamunan, Station Commander ng Police Station 7, Cebu City Police Office, ang suspect na si Kerr, 20 anyos, residente ng Villa Concepcion, Barangay Kinangsaan, Cebu City. Ikinasa ang buy-bust operation bandang 8:05 ng gabi na nagresulta sa pagka-aresto sa suspect at pagkumpiska ng 9 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 15.24 gramo at may standard drug price na 103,632 pesos. Nasa kustodiya na ng naturang tanggapan ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang patuloy na banta ng iligal na droga ay isang seryosong panganib sa ating komunidad. Hinihikayat ng pambansang pulisya ng Pilipinas ang lahat na maging mapagmatsyag at agad na iulat ang anumang kahina-hinalang tao o gawain. Sama-sama nating labanan ang iligal na droga at panatiling ligtas ang ating pamayanan. Agad na magulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Patuloy ang determinasyon ng kapulisan sa pagsugpo sa iligal na droga bilang bahagi ng kampanya tungo sa ligtas, disiplinado at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Caniedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Caniedo. Miyembro ng Communist Terrorist Group na tinaguriang top 2 provincial most wanted person na may kasong frustrated murder at double frustrated murder arestado sa operasyon ng Northern Samar PNP. Patrolwoman Camberley Flores, ibalita mo. Ng mga otoridad ang nakatalagang top 2 provincial most wanted person at communist terrorist group member na may kasong frustrated murder, double frustrated murder with multiple attempted murder sa barangay Kabatuan, Palapag, Northern Samar. Naaresto ang akusado bandang 5:50 ng hapon ng mga tauhan ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Northern Samar Provincial Intelligence Unit sa koordinasyon sa Palapag Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder, double frustrated murder
murder with multiple attempted murder na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay pansamantalang nakakulong sa Palapag MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibo ang pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpaang tungkulin na maghatid ng serbisyo publiko para sa mas payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas sa kataguyod ng Balitang Pulis. Flores. Simulan naman natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang senior citizen na lalaki arestado sa joint buy-bust operation ng mga otoridad sa Valencia City, Bukidnon. Higit 35,000 halaga ng iligal na droga, kumpiskado. Patrolwoman Riza Sahonia, magbabalita. Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang joint buy-bust operation ng RPDEO 10, 1003rd Maneuver Company, RMFB 10, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, CD Anti-Drugs Special Unit Team, Bukidnon PPO, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon, kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian N. Panganiban, officer in charge ng Valencia City Police Station and drug suspect na si Elias Tatang, lalaki, 64 na taong gulang, may asawa, may-ari ng flower shop at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba ay nagresulta sa pagkakabiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 35,360 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Agusan del Norte Police Provincial Office matagumpay na nailunsad ang 2 araw na workshop tungkol sa risk management at basic life support para sa 40 individual na ginanap sa Agusan del Norte. Ang magandang balita mula kay Patrolwoman Kay Francisco. Sa pangunguna ni Police Colonel April Mark C. Yang ay matagumpay na isinagawa ng Agusan del Norte Police Provincial Office ang 2 araw ng RPSB Quick Impact Project Orientation on Risk Management and Skills Enhancement Workshop on Basic Life Support and Standard First Aid na naganap nito lamang Oktubre 2025. Ang nasabing aktibidad ay inorganisa para sa mga residente ng mga lugar na madalas tamaan ng sakuna na may layuning maibahagi ang mahahalagang kaalaman, praktikal na kasanayan at tamang pag-uugali upang maging handa at epektibo makapagtugon sa oras ng emerhensya o kalamidad. Umabot sa 40 na kalahok mula sa bayan ng Nasipit, Agusan del Norte ang aktibong lumahok sa naturang workshop sa Triangulo Evacuation Center, Barangay Triangulo, Nasipit, Agusan del Norte. Bilang pagtatapos ng nasabing pagsasanay ay dumalo at nagbigay ng mensahe sa closing ceremony si Honorable Rosco Democreto B. Plaza Mayor ng Nasipit, Agusan del Norte ng Basic Life Support Training bilang pagkilala sa kahalagahan ng naturang programa sa kaligtasan ng mamamayan. Mula rito sa rehiyon ng Caraga, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Kay Francisco, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. Mga miyembro ng RPSB nakiisa sa isinagawang practical activity tungkol sa solar installation sa Maguindanao del Norte. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Angela Bandarlipe. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang iligal na droga at bolo sa Barangay Bintan, Talitay, Maguindanao del Norte nito lamang ika-21 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Aileen Rama Jr., officer in charge ng Talitay Municipal Police Station, ang suspect na si alias Alan, 23 anyos, mangingisda at residente ng nasabing barangay. Batay sa ulat, dakong alas 2:15 ng hapon nagwawala umano ang suspect habang armado ng bolo at tinangkang saktan ng asawa.
Agad siyang naaresto ng mga pulis sa tulong ng BIPAT. Nakuha sa kanya ang 2 sachet ng hinihinalang shabu, isang improvised lighter at isang malaking bolo. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Talitay MPS ang sospek at mga ebidensya habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang nananawagan ang pulisya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. At mga ka-PNN, 63 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Arito ang PNP News Online. Arito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.